Sup mga kabady, panibagong araw, panibagong reaction tayo dito kay Kalingap Sangkay Lods TV at kukuha tayo ng konting clip para mabigyan natin ng reaction at opinion at about ito sa usaping lip tint. Dahil sa lip tint na yan, pinagtatawanan si Fujiko. Kaya wag na natin patagalin mga kabady, kaya tara, let's go! Saan kayo mga kalingap? Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So for today's video, gagawa ko ng reaction patungkol dito sa aking nakitang reels. No? Galing ito doon sa live ni Bayad Bagsak. Ininsult ko niya dito si Beyonce. No? Narinig natin kung paano niya insultuhin at kung paano niya pagtawanan dito si Beyonce. Bakit kaya? Yung dati nilang sinasamba, yung dati nilang ipinagtatanggol, kaya sila umalis dito sa loob ng Kalingap dahil sa kay Beyonce. Dahil gusto nila ipagtanggol yung taong na aagrabyado dito sa loob ng Kalingap. Yan ay nakakatawa, no? Maraming lumabas sa Kalingap nung umalis si Fujiko dahil gusto nilang ipaglaban dahil para sa kanila, biktima itong si Fujiko at pamilya na ng Kalingap. Pero ngayon, hindi naman bago sa inyo na ngayon sila na yung nagbabanatan dyan kasi nga sila na mismo ang nakakita at sila na mismo ang nagpapatunay kung ano klaseng pamilya ang meron ang Batalero family. Kaya hindi mapagkaila na makita na natin na sila ngayon nagbabangayan, naglalalaglagan na at nagsisiraan na. Kaya continue natin itong mga kabady kung bakit ininsulto si Fujiko ng isa sa naging sponsor niya. Taong na aagrabyado dito sa loob ng Kalingap. Pero bakit ganon? Bakit ganito na ang sitwasyon ngayon? Pero bago tayo dumako dyan sa ating Paano na hindi sila darating sa ganyang sitwasyon? Kasi nga, sila na mismo ang nakakita at sila na mismo yung naka-witness mismo kung anong merong pag-uugali yan si Fujiko. Na kung saan, binulag sila sa panlabas na pang-anyo ni Fujiko at ng pamilya niya para kaawaan at kampihan sila. Pero mas mainam talaga, yan yung kasabihan mga kabady, na hindi ka talaga maniniwala sa mga sabi-sabi ng ibang tao kung ikaw mismo ang hindi nakikiramdam sa kanila at kung ikaw mismo ang hindi makakita at paparanasan ng kawalang hiyaan nila bago ka maniwala sa mga sabi-sabi at sa kung ano yung nakikita mo. Merong napanood na reels, kaya sabi ko, ipaparinig ko sa inyo itong audio clips na ito. Ito yung pinadala namin na lip. Yan. Lip 10. Ang tampatan kami ito pinadala sa kanila. Hindi man lang appreciate sayang ang effort ng Team Guapa. Ayun mga kabady, malinaw na dahil sa lip tint na pinadala nila na galing sa Team Guapa para kay Fujiko, hindi niya na-appreciate. Bago tayo mag-continue, paano niya ma-appreciate yung sa lip tint na yan na kung saan maraming mabibili yan sa Pilipinas? Na kung saan ang Kalingap nga milyones yung ginasto nila dyan, na-appreciate ba nila? Hindi, di ba? Bagkos siniraan pa nila. Yung taong tumulong sa kanila, iniinsulto pa nga. Imagine niyo, binigyan ng pabahay, ilang milyones yon. Pinundaran ng motorsiklo, ng tricycle, ng pangkabuhayan nila, pinaaral pa sila, pati grocery nila, nagbibigay pa yung Kalingap sa kanila. Pero ano yung nangyari? Sila pa nga yung nagrereklamo na nainitan yung anak nila, pero hindi nila naisip na hindi lang yung anak nila ang nakabenefits doon, kundi buong pamilya sila. Di ba mga kabady? Malinaw naman sa atin na ganon kalaking halaga yung naipalabas ng Team Kalingap dyan. Hindi pa nga nila na-appreciate, para sa kanila kulang pa nga. Kaya nga sila nagkakaganyan How much more? Sa lip tint lang? Oo, nilalang ko lang mga kabady yung lip tint kasi wala yan sa halaga ng mga bagay na naibigay ng Kalingap sa kanya. Na kung saan, hindi nga niya na-appreciate. Team Guapa. Ay, Diyos mo Lord. Bakit di ba ako mag-like Ulitin natin pakinggan natin ulit ito sila ni Bayad Bagsak. Pakinggan ninyo. Ito yung pinadala namin na lip.
mag-live selling. Ikaw ba naman kasi, ilang beses ka na nagla-live, dyan mismo sa account mo, ano yung nakikita ninyo na maging maganda para sa live selling niya? Na kung saan, kapag nagla-live siya, nagsa-shoutout na nga lang, wala pang maitapik, shoutout na lang ginagawa niya sa live niya. Hindi niya pa ma-shoutout lahat at pinipili niya lang yung sina-shoutout niya na kung saan yung mga sina-shoutout niya, yan lang yung mga nagpapalipad sa kanya. Imagine niyo yun? Yung si Anna May nga, hindi nagpalipad, nag-comment lang ng bato-bato sa langit. Mali-mali nga yung pagkabigkas niya. Nag-e-expect pa kayo kung paano siya mag-live selling? Na kahit dyan mismo sa live niya, kung hindi shoutout yung ginagawa niya, pang-iinsulto kay Kuya Val yung ginagawa. Sa tingin ninyo, kung yan yung magiging model at yan yung magiging pang front ninyo pang live selling, sa tingin nyo may bibili? Sa tingin ninyo, kikita yung negosyo nyo dyan? Hindi yan kikita, kundi masisira pa, maapektuhan pa kayo sa kung ano yung nagiging image niya. Hindi yan makakatulong sa negosyo nyo, kundi makakasira pa. Diyan nyo yan mas makikita na yung negosyo nyo na yan, nagsugal kayo ng pera dyan eh. Tapos, ang hirap makapagbita ng salita dito eh. Sa totoo lang mga kabady, kasi alam ko may masasabi na naman na wala akong tiwala kay Fujiko, grabe naman ako mag-advance mag-isip kay Fujiko, kasi yan yung pag-analisa ko eh. Sa totoo lang, yan pa yung pagkakatiwalaan ninyo sa negosyo ninyo na kung saan makikita nyo mismo kung paano siya mag-handle ng live niya. Kayong mga negosyante at gusto ninyo na may sealer kayo, bakit hindi kayo maghanap ng swak sa kung anong negosyo meron kayo? Hindi yung nagla-live nga siya, puro lang nga shoutout yung ginagawa, piling-pili pa. Magbabasa na lang ng pangalan ng tao na nakasuporta dyan sa kanya, yung anamay niya, nag-anamay pa. How much more kung negosyo nyo yan? Hindi imposible na kapag yan, or mag-upgrade man yan siya kung paano mag-live dahil may product na siyang dinadala, i-expect nyo na yan. Na lahat ng kilos niyo dyan sa live selling niya, may mga mata na nakabantay na kung saan pwedeng ibato sa kanya dahil din sa pinagagawa niya. Yan yung sinasabi natin na nasa huli palagi ang pagsisisi. Kapag yan yung magiging pang-fronty ninyo sa negosyo ninyo, pang ano lang yan eh, pang-fronty lang, pang billboard, pang front page lang ng negosyo ninyo. Ang tanong, may bibili kaya? Sa kung ganyang asan yung pinapakita niya? Sa tingin ninyo, masosold out ba yan? Kung yung reseller ninyo kapag nagla-live, yan yung pinapakita niya na walang delikadesa at walang respeto sa sarili? Hindi lang tikoy, yung mangyayari sa negosyo niyo, puto pa. Puto na tikoy pa. Bakit di ba ako mag-live selling? So, speaking of lip tint, hindi na nakakapag-lip tint ngayon si Sangkay. Alam ko na maraming mga nag-aantay na mag-lip tint muli si Sangkay. Hayaan nyo, balang araw, mag-lip tint tayo ulit. Narinig natin sa live ni Bayan Bagsak, no? Na meron siyang binasa dito, na merong grupo, no, na nagpadala dito kay Beyonce ng lip tint ni umano. And hindi man lang daw na-appreciate. O, diba? Paano niya nga ma-appreciate yan? Kung yung pabahay nga ng kalingap, hindi niya nga na-appreciate, lip tint pa kaya? Forward lang natin ito mga kabady. Kay Kuya Val, pinatulfo pa. Kayo pa kaya? Hindi kayo kilala? Mismo. Yeah, I say, sabi dito Wi-Fi. Kuya Val nga na may ganyan na yung naging puhunan sa kanya. Pinatulpo pa. Sa lip tint pa kaya? So yan yung mga tao talaga na hindi marunong mag-appreciate. Wala talagang mararating yan. Na hindi kayo kilala? Ano lang kayo, viewers lang kayo, supporters lang kayo, sponsor lang kayo. Ano pa kaya ang ginawa kay Kuya Val at kay Kalinga Prab? Na grabe ang binigay, no, ni Kuya Val at sa ni Kalinga Prab sa kanilang pamilya. Mismo. Na nagawa pa nilang ipatulpo si Kuya Val. Kayo pa kaya? Ito yung sinasabi ko sa inyo. At tapos ngayon magnagawa kayo. Nagpadala kayo ng lip tint. Hindi man lang daw na-appreciate. At tapos ito pagtatawanan ni Bayan Bagsak. Bakit hindi marunong mag-live selling? Bakit nga ba naman kasi magla-live selling yung isang tao? Dyan kayo mga sponsors, pinapaabuso nyo, pinapadalhan nyo. Hindi na talaga yan maghanap buhay.
Hindi na talaga yan mag-aababanat ng buto. Oh. Umaasa na lang kasi mayroong mga nabibigay. Kayong Yes, tumpak mo. Tumpak mo sang kay Lods TV. Alam nyo kasi, hindi nyo din masisisi yan si Fujiko na kung bakit wala siyang kaalam-alam sa kung ano yung pwede niyang gawin para kumita siya sa sarili niyang diskarte. Kasi nga, binulag nyo siya sa pera. Sinanay nyo siya sa madali ang pera. Hindi nyo kasi tinuturuan kung paano magkayod, kung paano magpakahirap para kumita ng pera. Kayo mismo din, yung mga sponsor niya dyan at nagsusuporta sa kanya, ang dahilan kung bakit, in words, tamad. Sinilaw nyo siya sa pera eh. Sinanay nyo sila na kapag humarap sa kamera, bigay agad, palipad agad. Ngayon, nasanay siya na tumanggap na lang, pinagtatawanan nyo dahil hindi marunong mag-live selling? Ano e-expect nyo dyan sa kanya? Kung nung umpisa pa lang sana, nung umalis siya sa Kalingap, instead, natabunan nyo sila ng pera, bakit hindi ninyo i-guide kung paano kumita ng pera sa galing sa pinagpaguran? Hindi yung nag-aharap lang dyan sa kamera, nag-aabang kung sino magpapalipad, saka lang isa-shout out. At ang lakas pa mang-insulto sa taong nakatulong sa kanya. Wala din kayong, ngayon pinagtatawanan nyo dahil hindi marunong mag-live selling, ganito, ganyan. Kayo din may kasalanan dyan kasi sinanay nyo at binulag nyo sa halaga ng pera na puro lang kayo palipad. Na-spoiled nyo sila. Spoiled nyo sila pagdating sa pera. Kaya tingnan nyo ngayon, gusto ninyo nagbigyan siya ng part-time niya para pagkitaan na magla-live selling siya, ngayon, ano alam niya? Ngayon, pagtatawanan nyo dahil walang alam sa live selling. Try nyo paliparan kada live niya. Diyan, makikita nyo kung ano sipag niya pag nagla-live siya. Halos araw-araw, ila-live niya pa yan. Ilalatag niya pa yung Gcash niya. Kaya dahil sa lip tint, pinagtatawanan nyo si Fujiko na kung saan kayo din ang nag-spoiled sa kanya pagdating sa pera na hindi na kailangan paghirapan. Upo lang sa kamera, patawa-tawa, kapag tatawa, tatago pa sa screen. Na yung mata niya nakatitig lang sa screen niya, nag-aantay kung sino magpapalipad, saka lang isa-shout out. Ngayon nyo pa nakita at ngayon nyo pa pinagtatawanan na kung saan yung pabahay ng Kalingap at yung naibigay sa kanya, sobra-sobra pa sa halaga ng lip tint na yan. Pinatulfo pa nga. Kayo pa kaya na ngayon lang kayo nag-aano sa kanya, nag-expect na mag-live selling? Diyan mismo sa live niya makikita mo na wala siyang sense mag-live eh. Wala siyang dating. Pang-fronty lang yung mukha niya, pang-cover lang sa magazine o pang-billboard lang yung mukha niya. Pero ang tanong, kapag yan yung magiging model niya sa billboard or sa magazine, ang tanong yung product, mabibenta ba? Katulad sa akin, nakilala ko kung ano yung background niya, bibili pa kaya ako? Na kahit saan ka magpunta, kilala na siya ng mga tao kung paano niya binalahura yung mga taong nakatulong sa kanya. Kahit anong negosyo pa yan, kahit na maghanap pa yan ng panghilod na bato sa tabi ng ilog o dagat, kahit yan pa yung ilako nyo, panigurado, walang papansin dyan sa kanya. Titingnan lang siya kasi nga, yung aura niya, pang fronty lang eh. Yung mukha niya lang yung makaka-attract dyan sa mga taong hindi pa nakakilala sa kanya. Kahit saan dyan siya pupunta sa barangay nila, nakatingin niya yung tao pero yung isip ng mga tao, hindi maganda. Dahil bistado na sa kung ano yung binagagawa niya. Kaya hindi niya masisisi yung pamilyang Batalero at si Fujiko na yan kung bakit wala siyang alam mag-live selling. Dahil sinanay niyo sila kung paano ang easy money. Palipad kayo ng palipad. Hindi yung sinasabihan na magtrabaho din sila. Ang tatay niya malakas pa. Nanay niya, ang laki ng katawan niya. Kapatid niya, ang laki ng katawan niya. Bakit hindi sila magbanat ng buto? Hindi yung ginagamit ng nanay niya, pang-fronty yung anak niya, kahit na sirang-sira na, kahit na sa kahihiyan na, sige lang ng sige. Importante, may palipad kayo dyan, pampaldo sa kanila. Yan ang masaklap dyan. Sinanay nyo kasi sa puro pera. Kaya tingnan nyo ngayon, mag-live selling lang, wala siyang idea. Instead na bibilhin yung yung product nyo, pagtatawanan lang yan siya dyan.
Kasi nga, sinanay nyo, kayo mismo ang nag-spoiled sa tao na yan. Kaya wala na kayong dapat i-expect dyan sa kanya. Imagine nyo, private school na nag-aral yan. Pero asan yung ano niya? Paano makikita yung sense of humor niya? Panlabas lang yung makikita mo, pero GMRC sa kanya, hindi mo makikita yun. Dahil nga, yan din yung pinapakita ng magulang niya na kung saan, suportado pa. At pinupursige pa ng magulang na kung sa Bisaya, kung si Hasa pa, push. Ganyan kasi, yan kasi yung mga na-adapt niya sa mga taong nakapaligid sa kanya ngayon. Ayaw niya na dinidiktahan siya ni Kalinga Prab bilang manager niya kasi gusto niya na walang tagahawak sa kanya, pero tingnan niyo ano nangyari sa kanya. Minamasama niya ang paghawak ni Kalinga Prab sa kanya bilang manager na para naman yun sa ikakabuti niya. Dahil nga ayaw niya magpakontrol, ayaw niya magpahawak para din sa kapakanan niya. Ano ang nangyari sa kanya ngayon? Saan siya ngayon? Di ba sa kasiraan at sa kahihiyan niya din? At ang masaklap dyan, ang nanay niya pa ang nagkakalat sa kung saan saang live para balikan yung anak niya. Hindi siya nag-iisip kung ano yung magiging resulta sa ginagawa niya. Hindi bilang isang magulang siya, hindi niya iniisip na protektahan yung image ng anak niya. Mas sinisira niya pa yung image ng anak niya. At lalong-lalo na hindi niya naiisip na yung feedback ng tao bilang magulang siya, bagsak din sa kanya. So ano i-expect natin? Lalo na ngayon, mga nakakasama niya, puro pa anti-Kalinga, puro paggalit sa Kalinga. Ano i-expect natin, di ba? Para sa kanila, na sila yung nagsasama-sama dyan dahil binalot sila ng galit at inggit sa Kalinga, para sa kanila tama yan. Kaya sige lang sila ng sige. Pero sino yung sino yung umaani ngayon ng pagbabato ng mga negative comments at negative na image? Di ba sila din? Kaya yan yung sinasabi na nasa huli talagang pagsisisi. Ngayon, nag-i-enjoy pa sila. Kasi alam niya sa sarili niya na marami siyang kakampi. Pero ano nangyayari ngayon? Unti-unti na yung mga taong kumakampi sa kanya, kumakalaban na sa kanya. Kaya dahil sa lip tint, si Fujiko pinagtatawanan ng dating nagkakampi sa kanya at nagtatanggol. So tingnan na lang natin kung ano susunod dyan mga kabady. Kaya hanggang dito na lang muna. May kalab shoutout sa inyong lahat. Ingat, God bless at to God be the glory sa ating lahat.